Bangko, naka-line up nga, bangko naman. Aray ko! Waterboy lang pala yung dalawa doon. Top 1 roamer tayo sa MPL na season. Tapos gagawin tayong waterboy. Si Yahweh, world champion. Tapos waterboy sa HOK. Aurora. Eh di hindi sila malas ngayon. Eh di laglag sila. Alam mo rin ha. Ngayon nga lang na-realize isang rooming. Guys, alam nyo guys, ako'y malas sa Aurora. Kaya nga nag-decide na akong umalis para mag-champion naman si Yue at saka si Doming. Kawawa na may mga bata, sinisira ko yung pangarap eh. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong sinabi nitong ang ni Rene J dito sa mga miyembro ng WeTrends na kinabibilangan nga nitong nila H2 at Yawi na kung saan pinagtawanan niya nga yung dati niyang mga kakampi na sila H2 at Yawi. Ayon kay Rene J, palamuti lang daw ang mga ito at parang hindi nga gagamitin para dito sa kanilang kupunan sa Honor of Kings. Rene J, sinabing good decision na hindi siya nagpa-line up sa kupunan nitong ni Doggy. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Matapos nga ang ilang taon ng matinding laban sa mundo ng Mobile Legends MLBB, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin para dito kila H2, Yawi at dito nga kay Rene J. Isama mo pa nga kapatid itong si Doggy. Kilala silang bilang matatag na haligi ng kanilang mga kupunan, mga manalarong nagpapa-excite sa bawat laban at mga idolong sinusundan ng maraming fans. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na nagdala sa kanila sa isang bagong landas at ito ang Honor of Kings. Isang laro nagsimula pa lamang sumikat sa Pilipinas pero may mga nagpapalakihang kompetisyon na sa buong mundo. Kasama nila si Rene J, muling nabuo ang samahan na minsang kinilalang Big 3 ng Next Play. Sa ilalim ng gabay at presensya ng kanilang mentor na si Doggy, pumasok din sa grupo itong si Sumpak, kaya nabuo ang isang bagong koponan na puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng excitement ng mga fans, may isang tanong na bumabalot sa lahat. Bakit hindi pa sila nakakalaban sa Honor of Kings? Ang totoo, hindi ganun kadali ang paglipat mula sa isang laro patungo sa iba. Kahit gaano pa sila kagaling sa MLBB, ibang-iba ang mechanics, mapa at estratehiya sa HOK. Kailangan nilang maglaan ng oras para matuto dito, mag-adjust at hanapin ang chemistry ng kanilang bagong grupo. Kaya sa halip na agad lumaban sa entablado, pinili muna nila ang tahimik na yugto ng pagsasanay. Habang ang mga fans ay sabik na makita silang muling magpakitang gilas, sila Yawi at H2 ay nanatiling nakatutok sa pagbuo ng pundasyon para sa kanilang bagong karera. Wala pang opisyal na laban, wala pang spotlight, pero sa likod ng mga kamera patuloy ang kanilang pagpupursigi. Ang kanilang kwento ngayon ay hindi tungkol sa panalo o talo, kundi tungkol sa paghahanda. Ang mga sandaling hindi pa nila nakikita sa laban ay nagsisilbing paalala na minsan ang pinakamatinding labanan ay hindi nakikita ng madla. Nasa loob ito ng training rooms, sa bawat ensayo at sa bawat angkop sa bagong laro. At darating ang panahon kapag handa na sila, muling madidinig ng kanilang mga fans ang malalakas na sigawan sa mga arena. Hindi bilang mga bituin ng MLBB kundi mga bagong mandirigma ng Honor of Kings.
Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ramdam na ni Yawi at H2 ang bigat ng desisyon nila sa MLBB. Kilala na sila, may pangalan na, may matatag na fanbase. Ngunit sa Honor of Kings, tila bumalik sila sa simula. Parang mga bagong estudyante na kailangan mag-aral mula sa umpisa. Hindi madali ang kanilang unang linggo ng pagsasanay. May mga pagkakataong napapailing si H2 dahil sa kakaibang galaw ng mga hero o kaya napagbubuntong hininga si Yawi sa mga rotations na hindi akma sa nakasanayan niya sa Mobile Legends. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, ito ang nag-udyok sa kanila na magsikap pa. Sa bawat araw ng scrims, maririnig ang mga tawanan, asaran at seryosong diskusyon ng grupo. Si Doggy bilang matagal ng gabay ay hindi nagkukulang sa pagbibigay ng payo, hindi lamang tungkol sa laro kundi sa mindset. Madalas niyang pinapaalala sa kanila, hindi ito tungkol sa kung gaano kayo kagaling kahapon, kundi kung paano nyo patunayan bukas na kaya nyong makipagsabayan. At unti-unting nagsimulang makita ang pagbabago. Si Yawi na dati kilala sa agresibong playstyle, natutong maging mas magpasensya at magbasa ng galaw ng kalaban. Si H2 naman, nalikas na explosive sa kanyang mga clutch plays, natutong gumamit ng disiplina at timing para mas maging epektibo. Sa social media, maraming fans ang nagtatanong, kailan sila maglalaro? Kailan natin sila may kita sa stage? Ngunit sa bawat post at update, may kita ang kanilang kasabikan at determinasyon. Hindi man sila nakikita sa mga official tournament ngayon. Ramdam na ramdam ng kanilang supporters na may hinahandang malaki ang kanilang kuponan. Sa mga gabing tahimik, madalas magkausap si Yawi at H2 tungkol sa kanilang mga pangarap. Pareho nilang alam na mahirap ang daan, pero pareho rin silang naniniwala kung nagawa nilang makilala sa MLBB, kaya rin nilang magmarka sa bagong mundong ito sa Honor of Kings. At doon nagsisimula ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. Hindi bilang mga bituin na nasanay na tayo sa kanilang spotlight, kundi mga mandiribang muling bubuo ng pangalan sa Honor of Kings. Gayunpaman, pinagtawanan nga sila nitong ang ni Rene J dahil itong si Rene J nga kapatid ay hindi sinama sa lineup. Tapos itong sila H2, Yawi at Doggy, kasama nga sila sa lineup ng kanilang kupunan, at ang kupunan nga nila sa Honor of Kings ay itong ang We Trends, na kung saan kahit nga nandun ang mga ito, di naman nakakalaro itong si Yawi at H2. Kaya naman tuwa nga itong si Rene J. Ayon kay Rene J, nasa good decision nga siya na hindi siya nagpa-line up dahil malalakas daw sila sa MLBB, tapos gagawin lang Waterboy, na kung saan narito nga kapatid ang masasabi nito nga ni Rene J. Aurora ngayon, Jay, paano pa kung nandun ka? Kung nandun ako, guys, kailangan ni Yawi, guys. Parang lolo ko si Yawi, guys. Cupal. Ang lala mo, Yawi. Ang lala ng Waterboy sa likod, guys. Guys, kung nandun ako sa Aurora, edi hindi sila malakas ngayon. Edi laglag sila. Alam mo rin, ha? Ngayon ka lang na-realize isang roaming. Guys, alam nyo, guys, ako'y malas sa Aurora. Kaya nga nag-decide na akong umalis para mag-champion naman si Yue at saka si Doming. Kawawa na may mga bata, sinisira ko yung pangarap eh. Dito na lang ako sa HOA. Papakita ako kayo dito ng bagong journey. Si H2, guys, tingin ko kaya niyang palitan si Arise, pero ganda kasi na performance ni Arise eh. Diba? Pero si H2, guys, sa totoo lang, guys, malakas si H2 nga. Ay, hindi naman sa malakas. Kaya niyang sumabay sa mga pro player sa PKL. Pero si Yawe, ay nako, wag na muna, boy. Dalawa lang alam na hero niyan. Ay, isa lang, Mozi. Yan lang alam niya, pag binan niya yung Mozi, talo na. Si H2 nagbabatak, si Yawe nagbabatak sa basketball. Azar and Guys,
Sila yawe guys, yawe guys, yawe. My day ni yawe guys. My day ni yawe guys, oh. Napag-usapan natin to ng napag-usapan natin to ng mga ibang players. My day ni yawe guys. Iba yung higit ni Arise ngayong season. Bangko! Something to do with Bangko! Naka-line up nga, bangko naman. Aray ko! dati itong issue. Diba? Naka-line up nga, bangko naman. Pinag-uusapan namin yan. Ang nasa utak ni Arise talaga is KWC. But are of the Taga-Witred up! Witred! Taga-sigaw, aray ko! What? Ano lang pala yun eh, no? Kala ko pa naman, maiinis ako na hindi ako niline up. yung mga TikTok. Okay, Waterboy lang pala yung dalawa doon. Kailan mo ipapasok, Boss D? Niline up mo lang yun para gawing mascot. Kilala na kita, Boss D. Ganyan ka talaga since day one. Kaya si Darwin, hindi na patay ka. Kaya hindi ako nagpa-line up, guys eh. Gagawin lang din sa ni Boss D guys. Magtitripan lang ako. Gagawin lang ako Waterboy, di ba? Now, the thing about extended levels is Isipin nyo, mas mataas. top 1 roamer tayo sa MPL na season. Tapos gagawin tayong Waterboy sa PKL. Si Yahweh, world champion. Nag-world champion na isang beses. Tapos Waterboy sa HOK. Aray ko. Pero may secondary damage ka kasi. Sakit. Tsaka yung Zia din, numahagod. Niline up ka nga. Waterboy ka naman. Anong gagawin mo dun? Cheer up. Secondary carry lang naman talaga yung So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!